Neil, paano na yung effect, no, ng kahirapan sa pag-uugali ng tao? Unang-una, no, alam niyo, natatawa nga ako dahil kasi pinag-usapan namin ni Brother June, Ate Coring. Pag sinabihan ka ng hampas lupa, kasi sa amin hindi kami naapektuhan pag sinabihan ng hampas lupa. Pero sa kanila parang it sounds so degrading to the point na feeling mo palagi silang inaaway. Alam niyo, lahat tayo, sabi nga ni Brother June, lahat tayo, di ba, hampas lupa. Dahil kasi lahat tayo, we serve, that's where we came from, dust with dust, di ba, parang ganun nga sinasabi. Bumababa ang self-esteem, unang-una. Poverty talaga, sasabihin nila mababa yung self-esteem. So, ang talagang palagi nilang panangga, pagsasalita ng masasakit na salita, pasigaw, at lahat ng mga ganyang bagay na nakaka-degrade. Pero anong nakakalungkot dito? Alam nyo, squatter na tayo. Sana hindi squatter ang ugali natin. Kasi, pag merong batang nakakita niyan, alam nyo ba, ang 2 years old or 3 years old na nakakasalita, ang susunod na babanggit nila pagmumura. Saan natututo yun? Doon sa mga taong nasa paligid nila. Tapos yung pagte-threat nyo na tatapusin ko kayo. So very, talaga, sabihin na natin, tatalunin niyo yung NTRCB sa pagsabi ng mga foul languages na ganyan. Sana maintindihan nyo na yung pag mga ganyang pananalita, maapektuhan yung mga anak nyo, yung mga bata sa paligid, at definitely kami rin mag-iisip kung talaga bang totoo yung mga sinasabi nyo dahil kumisan nagiging eksaherado yung mga pananalita nyo to the point na hindi na kami naniniwala. So sana magkaayos kayo. Okay, Attorney Lorna, so narinig mo yung kwento, di ba? Correct. Ano ba to? Sino ang naunang magbanta? Yung naglabas ang PBC, di ba? Oo. Yung talagang physically, destruction of property yun, di ba? Tama yun. Kasi meron nagsabi yung ating sausawero dito, provocation. Hindi naman maglalabas ng samurai sword to kung hindi ito nag-threat, no? Pero, ang gusto ko lang i-point dito, sa kwento nila, nalaman natin na matagal na sila doon. Matagal na silang squatter, matagal na silang illegal doon. Saan ang barangay? Kasi sabi natin, pag illegal, pag hindi sumusunod sa batas at illegal, wala kayong karapatan magreklamo. Miski na ang korte, hindi kayo pakikinggan. Pero, saan ang barangay? Kasi kung minsan naman ang barangay naaawa lang. No? Ay, hindi Kaya lang yun. pinapayagan. Yung mga barangay, parang pamilya na rin nila yun eh. Yung mga homeless, kilalang, mga homeless, hindi anonymous yan. Kilala nila, may mga pangalan sila, may mga... Dito sa face-to-face, ang papel natin ay hindi lang pagalitan yung mga nag-aaway. Pagalitan natin ang barangay. Walang magrereklamo dito kung ang barangay ay sumusunod sa batas. So, kung walang homeless, walang away, walang mag-iitakan dyan, walang pananakot dyan. Okay, thank you, Attorney Lorna. Brother June, pakiramdam nila parehas silang agrabyado. So, paano maaayos ang alitan? Ang alitan na Ate Coring, maayos yan kung merong humility. Yun lang ang kalaban yan. Kaya nag-aaway itong dalawang to eh. Yung pride ang nasaktan, no? Kasi si Aura, ayaw niyang matawag na hampas lupa. Diba? Ang nakita lang natin dito, yung kamalian, personal, yung kamalian ni Aura na natangay siya nung kanyang damdamin na nakagawa na siya ng maliwanag na paglabag sa batas. Kasi pumalo na siya ng whatever, PVC pipe or something. Diba? Yun mismo ay isang paglabag na yun, di ba? Kung tatanong natin sa abogado. Pero ang malalim dito, yung pride natin, no? Na dapat bawasan natin ng konti. Otherwise, pag pinaghari natin ng pride, wala na tayong makakasundong tao kasi tayo na lang ang magaling. Ate Coring? Thank you very much, Brother June.